pangatlong talk na, last. Gising pa po ba kayo? Gising na gising. Gising pa? Gising pa? Gising. Dapat gising. Good afternoon po. Ako po ulit si Jing Laceda. Ang real name ko po, Maria Lourdes Laceda. Malayo po siya. Sobrang layo sa nickname ko. Pero I'm named after po Our Lady of Lourdes kay Mama Mary. Kaya hanggang ngayon po, I'm trying my best to live up to my name. Nakasunod kay Mama Mary, nabanggit ni John kanina. Siya lang po yung isa sa mga tao no, na nakagawa nung loving God with all her mind, heart, soul, and strength. Yun po. So, I've been with CFC for 13 years now. I started CFC from 2003. And then, Singles for Christ Way Ministry ko naman. So, may mga singles tayo. Makikita nyo yung future nyo sa amin. Mga singles before, no? Sana in time, maging partner rin kayo ng service team. And yun, nasabi nga po ng husband ko kanina, nag-meet po kami sa Kawasaki. Accident lang po na pinag-serve ako doon kasi wala silang makuha. So, inila nila ako from Yamato, dinala akong Kawasaki. Participant nga po doon si Ron, nakaupo siya dyan. And then, yun, naging God's gift ko na siya. From participant to God's gift. GG ang tawag namin doon. Hindi galunggong, God's gift po. So, yung mga SFC, isa lang pala, single talaga, naghahanap ng GG. Sana from here on, ma-bless ka rin with your GG. So, 13 years po in the community, still learning, still growing, still work in progress po. And topic po natin this day, sobrang ganda, no? Puro love. Love, love, love. Kanina, loving God. And this time po, loving your neighbor. Konting background lang po, no? From the time na nag-start ako sa CFC, siguro sobrang dami nang nangyari sa buhay ko, ups and downs, ang daming blessings din po. Overflowing, siksik bibig. So blessings, I mean, kasama yung trials doon na nag-transform po sa akin, nag-transform sa amin, family, and sa amin po ni Ron. And from 2003, na-meet ko po si Ron 2005 eh. And then we got married 2009 po. Nag-CFC na po kami na after. And then, ito po, we're blessed now with 2 wonderful sons. Ito po recent na trip namin sa isang magandang creation din ni Lord, sa Shiba Sakura. Yan po, recent. And our sons name Aaron and Isaac. Sa taas po sila with our service team. So, kaya rin po kami nakatayo dito yung service team, no? Kahit sabihin natin inconvenient, no? On a Sunday with 2 kids, parang sarap lang makarelax sa bahay at magreklamo na. Pwede hindi na ako mag-talk kasi hirap magawa ng talk nang nag-aalaga ng bata at tumataka sa madaling araw, no? Para gumawa ng talk. Pero si Lord ay magaling, hindi mo mahihindihan eh pag pinram ka ng Holy Spirit. Tulad po natin ng bawat isa sa atin, I believe you are prompted, each and every one of you are prompted by the Holy Spirit to be here. There is a purpose po. Hindi po kayo tinawag, hindi po kayo nakaupo by accident. Hindi po kayo nandito dahil wala kayong magawa. Nandito po kayo dahil ginusto ni Lord na nandito kayo. And as we say, we are handpicked by the Lord. Ang ganda po, no? Pinili isa-isa. I choose you, no? Kasi each and every one po sa atin ay mahal na mahal ni Lord. Lahat naman po tinatawag eh. And we're blessed na nag-respond po kayo doon sa call niyo yun. And sana po tuloy-tuloy, no? Sinabi ko nga kanina doon sa group namin, I claim, no? Lahat mag-graduate po. So, kaya po gusto namin i-share yung blessings sa inyo. Gusto namin i-share yung talks. Para ma-experience nyo rin po yung naranasan namin sa CFC. Okay? Ready na po? Yes. Okay. Loving God kanina? Anong partner? Keep quiet. Loving God. Next is loving your neighbor. Sabi kanina, first of all, commandment, ginawan dalawa ni Lord. May nagtanong sa kanya, Lord, ano ba yung greatest commandments? Dalawa na nga lang, kasi yung 10 hindi niya yata ma-memorize. Joke. Diba, ang hirap eh. Dalawa niya lang. Yung kanina sinabi ni Ate Joyce, no? First of all commandments are first shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Lahat, no? Lahat po ibibigay natin sa Kanya. Lahat, wala tayong ititira. Pero sabi nga, hindi po madali. Kaya po, nandito tayo, i-remind yung isa't isa na, push yung isa't isa, i-inspire yung isa't isa na gawin yung tama po para kay Lord.
Yung topic naman po natin, second commandment, take no revenge and cherish no grudge against your fellow countrymen. You shall love your neighbor as yourself. Lahat naman po tayo mahal ang sarili natin, di ba? Mahal na mahal natin, iniingatan natin yung sarili natin, no? Pinapangalaga natin yung health natin. So, ang sabi ni Lord, mahalin mo yung kapwa mo kung paano mo minamahal ang sarili mo. Challenge po, sa akin po, ilang beses ko na po ito actually na to. Every time, parang, I still find it hard, no, to follow. Pero, yun nga po yung kailangan natin matutunan ngayon. Paano ba natin gagawin ang pagmamahal na yun sa kapwa natin? As requested by our Lord. So, yan po yung second commandment natin. And it is summarized in this passage. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is, like it, you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments. So, ito pala yung buod ng kautusan ni Lord sa atin. Siguro lahat ng 8 na natitira will follow, no? Once we have done this, no? Once we claim that we know we're following the first two greatest commandments, and all the rest will follow po. So, yan po ang summary ng first two commandments natin. Sinasabi rin po na hindi po natin yan mapapaghiwalay. You cannot say, I love God, pero you hold a grudge against a neighbor, against a friend, against a relative. So these two should go together po lagi. Para mag-asawa yan po, hindi po yan pwedeng maghiwalay. If anyone says, I love God, but hates his brother, he is a liar. For whoever does not love a brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. Paano mo mamahalin si God? Sinasabi mo mahal mo siya, hindi mo naman siya nakita, hindi mo naman siya na-meet personally, hindi mo naman siya nakausap personally. Kung hindi mo nga kayang mahalin yung taong nasa harapan mo, yung taong ibinigay sa'yo para mahalin. Kaya sinasabi sa passage na ito, nire-remind tayo na we're being liars if we say, Lord, I love you. Sa pag nagdadasal tayo, Lord, mahal ko kayo, I give everything to you. My heart, my mind, and soul. Pero, yung isang pinakamalaking utos din niya sa atin, pagmamahal sa kapwa, hindi natin nasusunod. So, ito yung pag-aaralan po natin ngayon. Ito po yung aalamin natin ngayon. Sabi ko nga po kanina, loving God and loving your neighbor go together. Hindi ko sila pwedeng maghiwalay, parang mag-asawa, hindi pwedeng maghiwalay. Parang yung mga love teams natin ngayon, mga Jodine fans dyan, hindi sila paghiwalayin. Mga kimchi fans. Hindi ko alam yan. Katniel, natutunan ko kay Ate El sa lahat yan. Yun. Kidding aside, loving God, loving neighbor, no, intertwined po yan. Magkasama po yan. Lagi pong natin kailangan sundin yung dalawa. Ngayon po, sinasabi nga po na paano mo mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita kung yung tao na Diyos sa harapan mo hindi mo kayang mahalin. Di ba sinasabi, we are all created in the image and likeness of God. So isipin po natin, no? Bawat isa po sa atin, nilikha ni Diyos, sa nakawangis niya. So God is in every person. So parang sa akin po ang hirap sabihin na ano ba yung taong yan? Or ano yun, naiinis talaga ako dyan. Di ba? Na alam mo, nandiyan si Lord sa kanya eh. May shortcomings, may mali sa kanya. Pero, since alam na natin ngayon, di ba? Kailangan natin buksan yung puso natin. Ganun pala yun. He is a creation. He is loved by God. He is made by God. No? Pinagtuunan ni Lord ng pansin niyan. So, ganun din yung nire-request sa atin, no? Kaya sabi nga natin medyo bumibigat yung talk natin. Kasi, as Christians, no, we realize that we have these responsibilities pala. Hindi lang, yun nga, nasabi kanina, magsisimba, tapos na, diba? Hindi lang pala ganun yung pagiging good Christian. So, speaking of Christian love din po, alamin naman po natin yung characteristics of Christian love.
Yan, I'm sure gusto po natin malaman lahat to. And most probably, familiar po tayo dito. Dinescribe po yan ni St. Paul sa first letter niya sa Corinthians. Love is patient. Love is patient. So, to love others, no, means to be patient. Sana po haba-habaan natin yung mga busy. No? Umpisa po siguro sa bahay, sa husband, sa wives natin, sa kaibigan, no? Sa children. Ako, kailangan ko yan. Sa mga may anak, di ba po? Unang-una yan, no? Love is patient pala. Dapat pala, no? Habaan natin, intindihin natin yung mga kakulangan nila, shortcomings nila. Ayan po, number 1. Number 2, love is kind. To love others also, we should be kind, no? Medyo broad po, pero para sa akin, yung words po natin sa isa't isa, yung words sa husband, we should be encouraging, no? We should be sympathetic, rather than critical, criticize lagi. Pag may mali, ano mo yun, bip-bip, sihan, naka-ano agad eh, di ba? Parang ano na. Minsan, nagsusnap naman din talaga tayo out of pagod, out of sama ng loob, out of tampo na hindi nasabi, whatever. But at least now we know na pag nagmamahal ka pala ng totoo, kailangan pala maging kind ka in words, no? We have to be encouraging to each other, no?